Isang mapagpalang hapon umaga sa ating lahat. At tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos na muli ay tayo ay binigyan ng mabuting panahon na hindi ho tumama sa atin ang bagyo. Ito po ay isang pinapasalamatan natin sa ating Diyos na sa atin po ay nagbibigay ng mabubuting panahon. At gayon pa man, binabati ko po pala lahat ng ating mga kaibigan na mga tricycle driver sa oras na ito. At gayon din sa lahat ng ating mga kaibigan na nasa iba't ibang mga relihiyon. At bago po tayo tuluyan na magpasimula, akin rin pong binabati ang ating pong mga kapatiran sa buong sanlibutan. At kami po ngayon ay maglilingkod po sa inyo sa loob ng 40 minutes. Nawa ito po ay ating pagtiyagaan na pakinggan ang mga salita ng Diyos, sapagkat ito po ang magbibigay po sa ating ng kalunasan mula sa ating pagkatulog sa sanlibutan na ito. At siyempre po, bago tayo tuluyan na magpasimula, mga kapatid, kayo po ay aming inaanyayahan na tayo po ay mananalangin. O Panginoon naming Diyos, maraming salamat Ama sa oras na ito. Maraming salamat sa inyong pag-ibig sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Kami po ay dumadalangin, nawain niyo pong pagpapalain ang mga tao sa lugar na ito. Purihin ka Panginoon sa pangalan ni Jesus Christ, naming tagapagligtas. Amen. Narito ko, Panginoon, nag-isa't nalulumbay. Di batid ang aking gagawin, ako'y lito sa aking buhay. Ang bukas ay hindi ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon. Maging madilim man ang gabi ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, wag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Ano man ang iyong nakaraan, wag na itong isipin pa. Ang bukas ay hindi mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Di ka niya pababayaan,
ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang ang Diyos lang ang ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Okay, sa muli po ay isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa umagang ito, no? Na muli ay tayo ay makapag-aaral, no? Ng mga kanyang mga salita. At alam natin na ito po ay napakahalaga sa ating buhay, no? Higit pa po ito sa ating ginagawa sa araw na ito dahil nakasalalay po dito yung ating kaligtasan, no? Ating ngayong titingnan yung nangyari sa panahon ng Capernaum na kung saan ito pong Corazin, Bethsaida at yaong Sidon na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo doon po umiikot ang kanyang ministeryo. At alam natin na lahat ng mga tao sa buong sanlibutan ay nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo na siya yung nagtubos sa ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo sa cross. Sapagkat kung walang pagbuhos ng dugo at kung walang Panginoon na nagkatawang tao, tiyak na tayong mga tao ngayon ay sigurado sa naglalagablab na apoy. Subalit tayo po ay nagpapasalamat ng lubos sa Diyos dahil sa kanyang pag-ibig, sa kanyang mga nilalang ay ayaw ng Panginoon na tayong mga tao ay mapahamak. Kaya nga ang sabi ng ating kapatid na si Apostol Pablo sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 2 ang talata ay 4, na ganito ang sabi ng Biblia: ibig ng Diyos na ang lahat ay makaalam ng katotohanan at maligtas. So ito po ang gusto ng Panginoon sa atin na mga tao, no? Kahit na po sa kabila ng ating paglayo sa Panginoon, sa paggawa ng kasamaan at pakisangkot sa mga bagay na makasanlibutan, ang Diyos ay patuloy pa rin na siya po ay nag-aantay sa lahat ng tao upang sa gayon humantong sa pagsisisi dahil hindi nais ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Kaya nga, isa pa po sinasabi ng aklat ni Pedro, sa aklat ng ikalawang Pedro, ang kapitulo po ay 3, ang talata ay 8 hanggang 9, na huwag ninyong iisipin na sa Panginoon ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw lamang, at ang isang araw lamang ay katulad ng 1,000 taon. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya, gaya ng kanyang pangako or kagaya ng ilan na kanyang binibigyan na ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan dahil hindi niya nais na mapahamak ang tao. So ganito po kamahal or minamahal ng Diyos ang tao sa balat ng lupa. Sa kabila pa man ng ating maraming paglimot, walang panahon sa Diyos, at sa pakikisangkot sa mga bagay na makasanlibutan na alam natin na ito ang magdadala sa tao sa kapahamakan, ang Diyos pa rin, mga kapatid, ay hindi nagsasawa
na ang tao'y kanyang hahantayin or iintayin na humantong sa pagsisisi. Kaya ngayon, ating pag-aaralan ngayon ang mga tao doon sa lugar na tinatawag na Corazin, Bethsaida at Sidon. Ito pong Corazin, Bethsaida at Sidon, kasama po ang Capernaum. Ito po ang lugar na kung saan ang Panginoong Hesukristo ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan, gumawa ng kabutihan sa lahat ng tao, at nangaral ng Ebanghelyo na dapat sana ay ikaliligtas ng mga tao sa lugar ng Bethsaida, Corazin at saka sa Sidon, at gayon man doon sa Capernaum. Subalit ganito ang sabi ng Biblia sa aklat ng Lucas Kapitulo 10, ang bersikulo ay 12 hanggang 13 hanggang 15 na ating babasahin. Sinabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo mismo, no? Sapagkat sa kanya po itong bibig ng galing, na yung salitang sa verse 12 na sinasabi ko sa inyo, sa araw na yaon ay higit na mapagpapanumanhinan ang Sodoma kaysa bayang yaon or sa bayang ito sa abamo or kahabag-habag kayong mga taga-Corazin, tagahabag-habag kayong mga taga-Bethsaida, sapagkat kung paano sa Tiro at sa Sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihan na ginawa sa inyo, ay maluwat na hindi kayo nangagsisi na nangag-uupong may kayong magaspang sa abo. So, sa kabila pa man ng pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo ng Ebanghelyo na dapat sana sa ikaliligtas ng mga tao sa bayan or sa nayon ng Corazin, Bethsaida at saka Sidon, at gumawa ang Panginoong Hesukristo ng mga bagay na napakabuti, siya po ay nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay, at kung ano pa ang kanyang ginawa, pumakain ng libu-libong mga katao upang sa gayon sa pamamagitan ng mabubuting gawa ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na dapat ang sana ang tao ay sumampalataya at maniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit kaibigan ko, napakasaklap na sabihin na kahit ganito ang ginawa ng ating tagapagligtas doon sa kanyang pinangaralan, ay hindi sila naniwala sa ating tagapagligtas. Matapos nakita nila at nasilayan ang kabutihan ng Panginoon, ang paggawa ng mga mabubuting bagay na dapat sana ang sa ikaliligtas ng mga tao sa Sodoma, sa Sidon, sa Bethsaida at sa Corazin, hindi sila kailanman naniwala. Kaya ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Sa verse 14, datapwat sa paghuhukom, higit na mapagpapanumanhinan ang Tiro, Sidon kaysa sa inyo. Kaya naman sa verse 15, at ikaw Capernaum, nagpapakamataas ka hanggang sa langit, at ikaw ay ibababa hanggang sa kamatayan or sa Hades, sa ibang salin sa impyerno. So ito po ang kalagayan sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo sa lugar ng Capernaum, na kung saan ito po ay dito gumawa ng mga milagro ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kung ating pag-aaralan itong Marcos Kapitulo 2, ang bersikulo ay 1, na ganito po ang sabi ng Biblia. At nang siya'y pumasok uli sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw ay nahayag na siya ay nasa bahay. At bukod dito, itong Capernaum, mga kapatid ko at minamahal, ito po ang sariling bayan ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit, ito pong lugar ng Capernaum, kasama po ang Bethsaida at Sidon, ay hindi pinaniwalaan ang ating Panginoong Hesukristo sa lugar na kung saan siya lumaki at kung saan sa lugar siya nangangaral at nagpapakita ng dakilang mga bagay. So ano ang sabi ng Biblia? At maraming nagtitipon, ano pat hindi magkasya, kahit sa pintuan man, at sa kanila'y sinaysay ang mga salita, at sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo na sa kanya'y usong ng 4,
At nang dahil sa kanilang mga kalapit sa kanya ay hindi, or dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubong ng kaniyang kinaroroonan, at nang yaoy kanilang masira ay inihugos nila ang higaan na kinahihigaan ng lumpo. At pagkakita ng ating Panginoong Hesukristo, ay sinabi sa kanilang, dahil sa inyong pananampalataya, anak, pinapatawad na ang iyong kasalanan. So ito po'y nangyari doon sa panahon ng Kapernaum. Ito pong lugar ng Kapernaum, kasama po ang Sidon at Bethsaida at Corazin. Dito po umiikot ang mga ebanghelyo or pagngangaral ng ating Panginoong Hesukristo sa lugar na ito. Ito po yung mga tao na nasilayan nila at nakita nila ang mga dakilang bagay or mga kahiwa-hiwagang bagay ng kanilang mga mata ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Subalit sa masaklap na kalagayan at sa masaklap na sinasabi ng Biblia, hindi kailanman pinaniwalaan ang ating Panginoong Hesukristo sa sarili niyang bayan. Kaya ano ang sabi mga kapatid? Babalikan natin sa verse 12. Sinasabi ko sa inyo, sa araw na yaon, higit na magkakahabagan pa ang Sodoma kaysa bayang yaon. Sino yung yaon na binabanggit? Yung Corazin, Sidon at saka Bethsaida. Alam natin na binanggit dito ang panahon ng Sodoma, na itong panahon ng Sodoma at Gomora, na kung saan pinarusahan ng Diyos ang mga tao sa lugar na ito dahil sa kanilang kasamaan. Ang kapwa lalaki nakikipagtalik, hindi na karaniwan na ginagawa ng mag-asawa, babae at lalaki, kundi kapwa lalaki, bakla ang ginagawang kabaklaan. Kaya ano ang nangyayari, kaibigan ko? Ang kasalanan ng Sodoma ay umabot hanggang langit, kaya sila po ay natupok sa apoy. Subalit dito po'y sinasabi ng Panginoong Hesukristo, nakakahabagan pa. Ibig sabihin, mas pauumanhinan pa ang lugar ng Sodoma kaysa sa inyo mga taga-Corazin. So ibig sabihin, yung aral na ating makikita, na pagka hindi pala natin tangkilikin ang ebanghelyo na sa atin ay ipinapangaral ng Diyos, ay tiyak na mapaparusahan ang mga tao na ganito ang pag-iisip. Kahit napakitaan mo ng mabubuting bagay upang sila ay humantong sa pagsisisi at makilala ang Panginoon, ay hindi gayon ang nangyayari. Katulad sa panahon ng Sidon, sa Bethsaida at Corazin, kasama ang Kapernaum. Hindi naniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman mga kapatid, ganito ang nangyayari sa panahong ito. Matapos pinapangaralan ng ebanghelyo, matapos iparating ang magandang balita ng Panginoon ng pagsisisi upang ang tao'y hindi mapahamak at mapunta doon sa naglalagablab na impyerno, nakaparusahan sa lahat ng patuloy na gumagawa ng kasamaan, ang tao pa rin mga kapatid ko ay nagbibingi-bingihan. Subalit kapatid ko at kaibigan ko, mayroon pong binabanggit ang Biblia na dapat tayo'y tumulad sa panahon ng Ninibe. Itong panahon ng Ninibe, ito po'y magiging silbing aral sa atin na kung sa paano ang Panginoong Hesukristo ay nangangaral o nagpadala ng mabuting balita ng warning doon sa isang tao o isang propeta na si Jonas. Subalit sa magandang salita, ang mga tao sa lugar ng Ninibe ay naligtas at sila ay naniwala sa mga warning ni Jonas. Ano ang sabi ni Jonas? Gugunawin ang Ninibe. Pero ano ang ginawa ng tao? Simula sa hari, pinakamataas hanggang sa pinakamababa, sila po ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya hindi natuloy ang pagkawasak ng Ninibe. Yun lang po ang propeta na nagsabi na gugunawin ang Ninibe pero hindi natupad. Bakit, kaibigan ko? Sila po ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Simula sa hari hanggang sa pinakamayaman at sa pinakamaaba at kasama ang inyong mga hayop, sila po ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya hindi humantong ang paggunaw sa panahon ng Ninibe.
Subalit, kaibigan ko, itong ating pinag-aaralan, yung Corazin, Sidon at Bethsaida, kasama ang Kapernaum, huwag nawang mangyari ang kapanahonang ito na sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa lugar na ito. Sapagkat tayo po mga kapatid, sa loob ng maraming taon, sa loob ng higit 2 taon na ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang Panginoon ay patuloy na nakikipag-usap sa inyo, na tayo po ay manumbalik sa Kanya upang sa gayon, sa muling pagpaparito ng Panginoon, tayo po ay makasama sa Kanyang kaharian. Huwag nating sayangin ang panahon na katulad doon sa panahon ni Noe, na si Noe ay nangaral sa loob ng 120 years, na napakatagal ng pangangaral at pakikipagsalitaan ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng messenger na si Noe. Subalit sa kasamaang palad, ni isamang tao ay walang naniwala sa kanya, maliban sa kanyang buong sambahayan. Ang kanyang kapamilya, ang kanyang mga kakilala, kasama na gumawa ng barko upang sa gayon dapat sila'y maligtas at makinig sa panawagan ng pagsisisi ng Diyos sa pamamagitan ni Noe. Subalit kailanman, napakatagal na panahon, 120 years, walang naniwala. Ang tao'y nagsisikain, nagsisiinuman, nagsisipagtawanan, at gayon din ang sinasabi ng Biblia sa huling panahon na ito. Na ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Ngunit sa araw na yaon ay walang makapagsabi, kahit ang anghel o anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito or makakapagsabi nito. Dahil sa muling pagpaparito ng Panginoon, ang mga tao ay hindi nila alam na darating ang Panginoon. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa, nagsisipagnegosyo. Ibig sabihin, walang panahon sa Diyos. Na kung paano ang nangyari sa panahon ng Sodoma at Gomora at sa panahon ng baha sa panahon ni Noe, ay gayon din ang mangyayari sa kapanahunan ng kasalukuyan bago magpaparito ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga kaibigan ko at minamahal, sa oras na ito sa ating pag-aaral, ito po ay napakahalaga na atin pong bigyan at tuunan ng pansin, sapagkat ang ating buhay, hindi natin ito kailanman hawak. Sa ating pagpapakapagod sa sanlibutan na ito, na wala po tayong panahon sa Diyos, baka mamaya sa pagtulog mo kaibigan ko, ay hindi ka na makagising sa kinaumagahan. Ang masaklap na kalagayan pagka tayo ay mawala sa sanlibutan na ito, na hindi man lamang natin nakikilala at natanggap ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay, at patuloy ka na gumagawa ng kasamaan na hindi naaayon sa mata ng Diyos. Kaya nga mga kapatid ko, ito po'y aking ipinapaunang sabihin sa inyo, na ito po'y salita ng ating kapatid na si Juan, sa aklat ng Juan Kapitulo 21, ang bersikulo ay 8. Subalit sa mga duwag, at sa mga taksil, at sa mga manggagaway, at sa mga mamatay tao, at sa mga makikiapid, at sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang na nagniningas na apoy at asupri, na siyang ikalawang kamatayan. Ito po kaibigan ko, hindi po ito galing sa aking salita, kundi ito po'y salita ng Panginoon na kanyang sinabi doon sa ating propeta na si Juan, na sa huling panahon mga kapatid, siya po'y nananawagan sa lahat ng tao sa buong sanlibutan na humantong sa pagsisisi at tanggapin ang Panginoong Hesukristo, at huwag nang balikan muli ang ginagawang makasanlibutan, sapagkat lahat ng tao'y mamamatay. Ang pinakamasaklap sa sanlibutan na ito, na pagka ang tao'y mamatay na hindi man lamang nakikilala ang Panginoong Hesukristo. Katiyakan na binabanggit na magiging kalagayan nito katulad ng Sidon, ng Corazin at Bethsaida. Ganito ang kalagayan ng mga tao na hindi nakikinig sa panawagan ng Panginoon sa huling panahon na ito. Kapatid ko at minamahal tayo ng Diyos, sapagkat hanggang ngayon kung bakit hindi pa pumaparito or bumabalik ang Panginoong Hesukristo, ito po'y sa kadahilanan ayaw niyang mapahamak ang tao. Kaya nga binabanggit sa 2 Pedro, Kapitulo 3, ang talata ay 9, na ibig ng Diyos ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan, dahil hindi niya nais na mapahamak ka, kaibigan.
So, bawat araw na ating pamumuhay, anuman ang kalagayan mo, bawat bighati na dinaranas ng tao, yan po ay ramdam ng Panginoon. Anuman ang kalagayan mo sa buhay mo ngayon. Dahil sa kasalanan na umaalipin sa sanlibutan, na ito ang nagtutulak sa tao na malayo sa Diyos at mapahamak. Subalit kaibigan ko, kahit ganito ang kalagayan ng tao, na patuloy tayo na bumabalik sa ating dating pagkatao at umiulit sa mga kasamaan ng sanlibutan, ang Panginoon ay hindi nagsasawa na ikay mahalin, na ikay tawagan at upang ikaw ay maligtas, kaibigan. Sapagkat binabanggit ng Biblia, sabi po ng ating kapatid na si Pablo, at ito po'y salita ng Diyos sa pamamagitan niya, na ibig ng Diyos ng lahat ay makaalam ng katotohanan at maligtas. Yan po ang layunin namin, kaibigan. Sapagkat ang layunin ng Panginoon sa huling panahon na ito ay upang tayong lahat ay maligtas at huwag mapunta sa naglalagablab na apoy. Kaibigan ko, sa oras na ito, tanggapin mo ngayon ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat itong ating buhay, hindi natin ito hawak. Mamayang gabi sa ating pagtulog, hindi natin alam kung sa araw ng bukas kung tayo ay mawawala. Mamayang or bukas ng umaga or sa susunod na linggo o buwan, walang makapagsabi ni isa man sa atin na tayo'y mawawala sa mahabang panahon. Kaibigan ko, ngayon ang oras ng iyong kaligtasan. Hindi reliyon ang tatanggapin mo, kundi ang tatanggapin mo ang Panginoong Hesukristo na siyang tanging makapagbabago ng buhay ng tao. Hindi relihiyon makapagbubuhay or makapagbabago ng buhay ng tao, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na namatay doon sa krus, alang-alang sa atin na mga makasalanan, upang sa gayon tayong lahat ay mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, na sa kanyang muling pagbabalik, ikaw, kaibigan, ay makakasama sa kanyang kaharian. Tanggapin mo ngayon ang Panginoong Hesukristo. Habang ako'y dumadalangin, aking pong dinadalangin, at malalangin din po kayo sa inyong kinaroroonan, na ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Ano man ang kalagayan mo sa buhay mo ngayon, kriminal ka man, magnanakaw, prostitute, drug addict, minamahal ka, kaibigan ng Panginoon, nais ng Diyos na ikaw ay maligtas sa oras na ito. Kaya tumawag ka ngayon sa Panginoon, sapagkat sinasabi ng Biblia, kung inyong ipapahayag sa inyong mga labi, siya ay tapat at banal, na kayo ay patatawarin sa inyong mga kasalanan. Hindi kailanman nagsisinungaling ang Biblia. Yan po ay sinabi sa unang Juan Kapitulo 1 ang talata 9. Sa oras pong ito, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat, Ama, sa inyong pag-ibig sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Kami po ay dumadalangin sa oras na ito. Nawa ay kahabagan niyo po, Panginoon, ang mga tao sa lugar na ito. Nawag ay wag humantong or matulan sa panahon ng Sodoma at Gomora at sa panahon ng Ninue, at gayon din sa bayan ng Corazin, Bethsaida at Capernaum. Kahabagan niyo po ang tao sa lugar na ito. Naway humantong sila sa pagsisisi at makilala nila, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa tao para maligtas. Maraming salamat sa inyong dakilang pag-ibig na hindi kayang pantayan ng sino paman. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus Christ na aming tagapagligtas. Amen. Bakit ka inilagay sa mundong ito?
saan ka nang galing, kung saan ang patunguhan. May dahilan kahit hindi mo ito alam. Kaya ang iyong gagawin, magpapatuloy ka ba sa iyong mga gawain? O magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag kang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Sa saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't iyon ang panahon, harapin ang katotohanan. Sa Diyos lang ang may buhay na walang hanggan. Mapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili mo sa kaluluwa. Huwag kang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Elder Jerry, tayo manalangin. Okay, manalangin po tayo mga kapatid. Dakila naming Diyos na sa mga langit. Marami pong salamat Panginoon sa umagang ito, sa magandang balita na aming napakinggan sa mga oras na ito. Sana Panginoon, tulungan mo ang mga tao sa lugar na ito. Kahabagan mo sila Panginoon, kagaya sa ginawa mo doon sa Nineveh, na ang mga tao ay sila ay napagsisi at nanumbalik loob sa iyo Panginoon. Tulungan mo naway Panginoon lahat ng mga tao sa sanlibutan upang maunawaan nila Panginoon nga mayroon Diyos nga nagmamahal sa tao. Maraming salamat sa iyong lingkod na siya po'y nagpahiwatig sa iyong magandang balita sa lugar na ito. At tulungan mo rin ang mga lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, lalong-lalo na sa na nanonood sa programang ito, Panginoon. Sana Panginoon ay ami pong inaasahan na maraming mga tao sa iyong ikalawang pagparito ay makakasama sa iyong kairihan, Panginoon. Tulungan mo ang ministry ito upang lumaganap ang magandang balita sa buong sanlibutan. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung saan po kami nagkasala. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.